Ay, ito pong issue nito tungkol sa PhilHealth. Mamaya po meron tayong panayam sa taga-PhilHealth mismo. Unfortunately, kasi nga po yung kanila pong presidente, si Mr. Ledesma, ay hindi po nagpapaunlak ng panayam. Mas mainam nga sana kung siya mismo ang ating makapanayam para natin makuha ang kanyang panig at para na sa usapin ito, no? Yung pong zero subsidy from the national government po ang PhilHealth. Ang kanila pong spokesperson, ang ating makakausap. Okay po naman yun. Para naman natin malaman ano ba ang implikasyon nito sa ating lahat. Tama. Ito ba ang magsisilbing dahil po sa zero subsidy? Madadagdagan po ba yung binabayaran ng bawat miyembro ng PhilHealth? Nakataas lang din. Paano kung biglang isipin nila? Kakayanin ba ng budget na meron sila ngayon, yung pangtustos? Sa napakaraming miyembro, mapa-indirect o direct contributors yan. Sige po. So, ano ba ang implikasyon nito sa buhay natin lahat, mga kapatid? Hindi ko muna uubusin tong ating 15 minutes kasi po by 6:30 po tayo obligado na po maghatid ng balita, ano mga kapatid. Pero maganda siguro, girl, na una ho muna ay ating pong maunawaan na sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin, sa lahat po ng mga Pilipinong inaabot ng ating broadcast ngayon dahil nga po sa pagkakapasa ng Universal Healthcare Act, UHC, obligado po ang pamahalaan na lahat ng Pilipino ay maging miyembro ng PhilHealth. Alright? Ngayon mga kapatid, ang PhilHealth po kasi isang, kumbaga ang tawag dyan po ay government-owned and controlled corporation. Kakaiba po ito. Hindi po ito yung mga pangkaraniwang mga departamento o bureau na pinopondohan po ng gobyerno. Diba? Kagaya po sa halimbawa ng DOTR, kagagalitan mo sila, girl. Kayo, panihingin nyo ng pera. Hindi naman nauubos. Underspending kayo. Oo. Dahil dyan, babawasan namin kayo ng pondo. Tama. Dahil dyan, bibigyan namin kayo ng 1 peso budget. Yan. Bibigyan namin kayo ng the word for the day is leksyon. Sinabi po kahapon ni Madam Chair. Senator Grace Poe. Leksyon daw po sa PhilHealth. Opo. Yung po kasi ay yung po kasi ay isang departamento. Itong PhilHealth, pardon me for the word, ito po kaibang animal. Iba po ito. Opo, ito po ay government-owned and controlled corporation. Ito po ang health insurer natin lahat ng mga Pilipino. At ito po mga kapatid ay meron pong pinanggagalingang pondo. Alright, sa ilalim mo ng batas mga kapatid, saan-saan ho ba dapat kumukuha po ng pondo ang PhilHealth? Ngayon ko na masisimulan pa. Sige na muna, meron pa tayong mga ilang minuto. Ituloy mo, nagigigil ako sa'yo kung kami binibigyan. Mamaya, para naman yung maintindihan. So, maliban po mga kapatid, dito po sa mga sinasabi yung dapat pagkunan ng pondo, may obligasyon din po ang national government sa subsidiya. Bakit? Kasi po, hindi ka rin nakakasiguro mga kapatid, di ba, no? Doon po sa koleksyon ng buwis. Kasi depende po yan sa laki ng koleksyon, sa mga kumukonsumo po ng alcohol, at maninigarilyo, at maging ito ngayon, itong mga vape na ito, at maging pagkain po ng mga maratamis. Yan, pagkinom ng mga maratamis. Alright? Maliban po naman dyan, obligasyon din po ng gobyerno na masiguro na yung pong mga indirect members po ng PhilHealth ay nakapagbabayad ng contribution. Otherwise, baka po dumating ang pagkakataon na kapusin sa pera ito para po sa kaukulang benepisyo ng mga Pilipino. Alright. Mga kapatid, ano po, sino-sino ho ba ang sinasabi kong indirect members ng ating pong Philippine Health Insurance Corporation? Opo, ito po yung mga indigent families identified by the DSWD. Mga benepisyaryo po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, mga mahihirap na senior citizen, mga persons with disabilities, patients identified at point of service or those who are not yet in the PhilHealth database but are financially incapable to pay premiums. All Filipinos aged 21 years old and above who cannot pay the premiums. Sangguniang kabataan officials. Sila po yung sinasabi ko na indirect members, indirect contributors. Indirect contributors. So, sino ho ang magbabayad ng kanilang premium contribution? Kasi hindi maaaring wala kang contribution eh. Di ba? Kasi ito yung insurance, di ba? Nagbabayad ka ng premium mo. So, sino nagbabayad niya? Well, opo, yan ay binabayaran ng gobyerno at maging, halimbawa po dito sa batas ng PCSO at ng PAGCOR. Alright, sige. So, kapag po hindi nabayaran
indirect members nangangahulugan na bababa ang koleksyon ng PhilHealth. Okay. Pagbaba ng koleksyon ng PhilHealth, kapag nangailangan na po ng pera para po sa ating pong pangangailangan medikal, saan ka naman kukuha ng pera? Hindi po ba? So mamaya, hahabaan natin itong diskusyon na ito. But basically po dito, sinasabi pong pagturo ng leksyon, opo, kanino? Sino po ang kanilang gustong turuan ng leksyon? First name ito si Ledesma? Si Mr. Ledesma ba, tinuturuan ng leksyon dito? O si Secretary Ted Arbosa na tumatayo kong ex-officio chairman po ng PhilHealth Board? O ang mga PhilHealth officers ba? Dahil daw po sa, may pera kayo eh. Hindi nyo naman ginagaste, kaya nga pinuna kayo ng 8 billion eh. Di ba? Ay, ganun nila maulit. Magkano ang kanilang 89, ang kanilang reserve funds as of now ay 600 billion pesos. Sinasabi pa ni Senator Grace Poe na nakatabi lang yan sa hindi natin malaman kung saan bank account. At mas mataas pa yung inflation kaysa sa kinikita daw yung reserve funds na iyan. So, may mga nagpo-post din naman po dito sa hindi pagbibigay ng budget for PhilHealth. Ang sinasabi ni Senator Risa Ontiveros naman, yung reserve fund na yan ay hindi dapat ginagastos dahil nga reserve funds in the future kung magka-problema ang PhilHealth, meron silang mapagkukunan kasi savings nga nila yan. Pero hindi, pinagpipili ka na dahil daw doon sa 89.9 billion pesos na ibinalik nga po sa National Treasury at may umabot pa yung petition sa Supreme Court hanggang sa may remaining na pera na hindi na na-transfer sa National Treasury, ang sinasabi ng butihing senadora na si Senator Grace Poe, kaya ito ang naging desisyon namin. Okay. Zero budget for PhilHealth. Binigyan din tulad niya para sa mga anak, yung mga government agencies. Kasi parang sinasabi niya sa madaling salita, ang mga magulang, pag may mga anak, yung anak daw na kaya namang gustusan ng sarili niya, di ba? Hindi na dapat binibigyan pa ng budget. Mas bibigyan mo yung anak mo na nangangailangan. Okay. Same with the government agencies. ang panganay dyan, yung DPWH. Aray ko, sigurado. Ganito. Hindi panganay. Ang paboritong anak. Sorry po. Favorite child is DPWH. Para din daw leksyon. Kaya nga po, so leksyon po, para kanino? Ito ho bang leksyon na ito ay ramdam nitong anong pangalan nito si Ledesma ulit? Nakakalimutan ko lagi. Emmanuel. Ito bang leksyon na ito ay mararamdaman ni Emmanuel Ledesma? Palagay ko po hindi. Ang makakaramdam dito, kami na naman. Ang pangkaraniwang mamamayan na naman ang kinakailangan pong magdusa, magsakripisyo sa kamalian ng mga opisyal ng bayan.